Ako si Lorna, isang simpleng babae na nagtatrabaho sa palengke bilang tindera ng gulay. Hindi ko akalaing ang tahimik kong buhay ay magbabago ng lubos nang dumating ang araw na yon. Ang araw na iniwan sa akin ni Myrna, ang kapatid kong bunso, ang pinakamalaking responsibilidad na kailanman ay hindi ko inakala. 2:00 ng madaling araw nang marinig ko ang malakas na pagkatok sa pintuan ng maliit kong barong-barong. Nagising ako sa gitna ng mahimbing kong tulog at sa unay akala ko'y hangin lang ang nagdulot ng ingay. Ngunit nang magpatuloy ang pagkatok, bumangon ako, sinilip ang labas at bumungad sa akin ang kapatid ko. Basang-basa sa ulan, nanginginig at may daladalang sanggol. "Lorna, tulungan mo ako," anya habang nanginginig ang tinig. Ang mukha niya'y puno ng takot at ang mga mata niya'y tila nagmamakaawa. Sa bisig niya'y nakabalot ang isang bagong silang na sanggol. Halos hindi pa gumagalaw dahil sa sobrang lamig ng ulan. "Myrna, anong nangyari sa'yo?" Tanong ko. Pilit iniintindi ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok siya sa loob ng bahay nang walang paalam. Iniupo ang sanggol sa lamesa at halos mapasubsob siya sa sahig sa pagod. "Hindi ko kaya, ate. Hindi ko kaya." Sambit niya habang umiiyak. Ang mga basang hibla ng kanyang buhok ay dumidikit sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa loob-loob ko, naramdaman ko ang bigat ng kung ano man ang dala niya. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang sanggol ay anak niya. Hindi ko alam. Walang sino man sa pamilya ang nakakaalam na nagkaroon siya ng anak. Ang huling balita namin ay nakatira siya sa Maynila. Nagtatrabaho sa isang opisina. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod niyang sinabi. "Aalis na ako. Hindi ko siya kayang alagaan. Hindi ko kayang maging nanay." Bulong niya, ngunit ramdam ang sakit sa bawat salitang binibitawan niya. Ang puso ko'y parang dinurog. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit ang pagkakita sa sanggol na umiiyak sa mesa ay parang nagpaparamdam sa akin ng responsibilidad na hindi ko pinili. "Myrna, anong ibig mong sabihin? Iiwan mo siya? Saan ka pupunta?" Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Tumayo siya. Kinuha ang isang bag na basang-basa at humakbang papunta sa pintuan. Hinabol ko siya, hinawakan ko ang kanyang braso, ngunit kinalas niya ito. Ang tingin niya sa akin ay puno ng puot at desperasyon. "Wala kang alam, ate. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko. Hindi ko kaya ang ganito. Hindi ko kaya ang maging ina sa batang ito. Hindi ko kaya." Sigaw niya, at sa bawat salitang binibitawan niya, parang may tinik na bumabaon sa puso ko. "Myrna, hindi mo siya maaring iwan. Anak mo siya. Paano mo magagawa ito?" Tanong ko, ngunit parang wala siyang naririnig. Bago pa man ako makapagsalita ulit, binuksan niya ang pintuan. Tumingin sa akin ng huling beses at binitiwan ang mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. "Bahala ka na sa kanya, ate." At umalis siya. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, hindi na lumingon. Ang tunog ng mga yapak niya sa basang lupa ay unti-unting nawala at naiwan akong nakatayo sa pintuan, nanginginig sa galit, kawalan at takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sanggol ay umiiyak sa mesa, walang kamuwang-muwang sa nangyari. Ang kapatid kong si Myrna ay tila naglaho sa buhay namin. Lumapit ako sa sanggol, hinawakan ko siya, at doon ko napagtanto kung gaano siya kaliit. Parang hindi pa siya handa sa mundo. At sa totoo lang, hindi rin ako handa para sa kanya. Hindi ko alam kung paano maging ina. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng sanggol. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang responsibilidad na tila hindi ko kayang baliwalain. Pinilit kong patigilin ang kanyang pag-iyak. Kumuha ako ng tuwalya, binalot ko siya, at dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Ang mga mata niya'y unti-unting sumara, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng bigat, puno ng tanong.
Kinabukasan, sinimulan ko ang bagong yugto ng buhay ko. Bumili ako ng gatas, mga damit, at kung ano-ano pang kailangan ng sanggol gamit ang kaunti kong ipon. Ang mga kapitbahay ay nagtaka kung bakit may sanggol sa bahay ko, ngunit wala akong lakas upang magpaliwanag. Ang tanging sinabi ko ay, anak ng kapatid ko. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong natutunan ang mga pasikot-sikot ng pagiging tagapag-alaga. Ang bawat pag-iyak, ang bawat pagdumi, ang bawat gabing walang tulog, lahat ng ito'y bago sa akin. Ngunit sa kabila ng hirap, natutunan kong mahalin ang sanggol. Sa kabila ng pagod, natutunan kong magpatawa, magpasaya, at magbigay ng pagmamahal na hindi ko alam na mayroon ako. Ngunit sa likod ng bawat araw na lumilipas, may tanong na hindi ko maalis sa isip ko. Bakit iniwan ni Myrna ang anak niya? Ano ang dahilan ng kanyang pagtakbo? Hindi ba niya mahal ang sanggol? Hindi ba niya mahal ako, ang kapatid niya? Ang bawat tanong ay nagpapabigat sa puso ko at ang bawat araw na hindi ko siya nakikita ay parang sugat na hindi gumagaling. Isang gabi, habang hiniheli ko ang sanggol, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Akala ko'y hangin lamang yon, ngunit nang lumapit ako sa bintana, may nakita akong anino na gumagalaw. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang papel na nakapatong sa basahan. Sa papel ay may nakasulat na, "Patawad, huwag mo akong hanapin." Sinubukan kong hanapin kung sino ang nag-iwan ng papel, ngunit walang tao sa labas. Ang ulan ay bumuhos muli, at ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga patak nito sa bubong. Bumalik ako sa loob, hawak ang papel, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamalalim na sakit na kailanman ay naramdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. Nagsimula ang umaga ko na may tunog ng iyak. Hindi iyak ng sanggol, kundi iyak ng batang natututo ng magsalita. Si Mia, ang anak ng kapatid kong si Angela. Sa bawat pag-iyak niya, parang pilit akong binabalik sa mga alaala ng gabing iniwan siya sa akin. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Angela noon. Pawisan, magulo ang buhok, nanginginig. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi ko man lang natanong kung bakit bigla siyang umalis. Ang tanging naiwan sa akin ay ang kanyang anak at ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inakalang darating sa buhay ko. Tiya, gutom na ako. Humikbi si Mia habang hinawakan ang laylayan ng aking duster. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya puno ng inosensya. Ngunit sa likod ng kanyang tingin, naroon ang tanong na hindi niya pa mabigkas. Nasaan ang nanay niya? Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Kahit ako, hindi ko alam kung nasaan si Angela. Ang huling sinabi niya sa akin bago siya tumakbo palabas ng bahay ay, "Ikaw na muna, ate. Hindi ko kaya." Hindi ko kaya. Ang bigat ng mga salitang yon. Parang sinasabi niyang ako ang kailangang magpasan ng lahat nang hindi niya kayang harapin. Pero sino ba ako para tumanggi? Si Angela ang bunso sa aming magkapatid. Bata pa lang siya, ako na ang madalas na nag-aalaga sa kanya. Nang mamatay ang mga magulang namin, halos ako na rin ang naging gabay niya sa buhay. Kaya nang dumating si Mia, parang natural na lamang na akuin ko rin ang papel na yon. Habang pinapakain ko si Mia ng pandesal na isinawsaw sa gatas, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bagay na iniwan ni Angela. Ang maliit na bag na puno ng damit ng bata, ang pekas na laruan ng aso, at ang sulat na iniwan niya sa mesa. Paulit-ulit ko nang binasa ang sulat na yon, pero wala pa rin akong makuhang sagot. Ang sabi niya lang, "Pasensya ka na, ate. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong mas ligtas si Mia sa'yo." Ligtas? Ano bang ibig niyang sabihin? Kanino siya tumatakas? Sa bawat araw na lumilipas, parang gumagawa ako ng sariling kwento sa isip ko. Baka may utang siya na hindi mabayaran. Baka may karelasyon siya na nananakit sa kanya. O baka naman may ginawa siya, isang bagay na hindi niya kayang harapin. Hindi ko alam.
At sa totoo lang, natatakot akong malaman. Napansin kong tahimik na si Mia, abala na siya sa paglalaro ng laruan niyang aso. Nakaramdam ako ng bahagyang kaginhawaan. Pero bago pa man ako makapagpahinga, may kumatok sa pintuan. Malalakas na katok, parang may nagmamadali. Tumayo ako, pinunasan ng pawis sa noo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang lalaki ang nasa harapan ko. Matangkad, may tattoo sa braso at may suot na itim na jacket. Hindi ko siya kilala, pero ang tingin niya sa akin ay parang matagal na kaming magkausap. "Ikaw ba si Ate Clara?" Tanong niya. Ang boses niya malamig at mabigat. Tumango ako, pero hindi ko maitago ang kaba sa dibdib ko. Sino siya? Bakit niya ako kilala? Nasaan si Angela? Dagdag niya, at doon ko naramdaman ang tunay na tensyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ang totoo, na wala akong ideya kung nasaan ang kapatid ko, o kung dapat ko siyang paalisin kaagad. Nasa loob ba siya? Tanong ng lalaki, sabay subok na pumasok sa bahay. Agad kong hinarangan ang pinto. Ang kamay ko nanginginig. Wala siya rito. Matagal na siyang umalis. Sagot ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. Tumitig siya sa akin ng matagal. Parang sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. "May iniwan siya sa'yo, hindi ba?" Tanong niya. Ang tono niya mas matalim na. "Iniwan niya ang anak niya." Sagot ko, hindi ko na napigilang sumagot ng diretso. "Ano bang kailangan mo kay Angela?" Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa loob ng bahay at doon ko napansin ang bahagyang pagngiti sa labi niya. Naalala ko si Mia. Nasa sala pa rin siya, naglalaro. Agad kong isinara ang pinto, ngunit huli na. Lumapit siya sa akin. Halos idikit ang mukha niya sa akin. "Huwag kang mag-alala. Babalik ako para kunin ang dapat sa kanya," sabi niya, at tumalikod na. Nang makaalis siya, agad kong nilapitan si Mia. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit, kahit na hindi niya naiintindihan kung bakit. Sa loob ng ilang minuto, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kanino ba tumatakas si Angela? At ano ang ibig sabihin ng lalaking yon? Habang yakap ko si Mia, napansin ko ang isang bagay sa sulok ng bahay. Isang kahon na hindi ko pa nabubuksan mula nang iniwan ni Angela. Sa takot at pagdududa, dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang baril at isang envelope na puno ng pera. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ko ay ang litrato. Isang litrato ni Angela, kasama ang lalaking tumawag sa pinto kanina. Ang puso ko bumilis ang tibok. May mas malalim na kwento ang nangyayari at hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaan na may mangyari kay Mia. Kahit ano pa ang kapalit, ang mga araw ko'y naging paulit-ulit. Gising sa madaling araw, ihanda ang gatas, palitan ng lampin ni Miguel, alagaan siya habang pilit pinagsasabay ang trabaho sa bahay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaiyak sa pagod, sa pangungulila at sa galit. Galit hindi lang sa kapatid kong si Elena, kundi pati na rin sa sarili ko. Bakit ba ako pumayag? Bakit ko inako ang responsibilidad na iniwan niya? Si Elena, ang bunso namin, ang palaging inaasahan kong magiging matagumpay, matalino, maganda, at palaging pinupuri ng mga tao. Pero sa likod ng perpektong imaheng yon, may mga lihim siyang tinatago, mga desisyon na unti-unting naglaglag sa kanya. Nang malaman namin na buntis siya, naggalit ang mga magulang namin. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa kawalan niya ng plano o direksyon. Wala siyang trabaho, wala siyang ideya kung sino ang ama. Pero kahit na ganito, inako ko ang responsibilidad na suportahan siya. Iniisip kong baka ito ang simula ng pagbabago niya. Mali pala ako. "Aling Nora," tawag ng kapitbahay namin habang pinapatulog ko si Miguel sa duyan. "Nakita ko si Elena kahapon sa tindahan ni Mang Pablo. Hindi mo ba siya nakakausap?" Napatingin ako sa bata at halos bumagsak ang puso ko sa sinabi ng kapitbahay.
Sa loob ng 5 buwan, mula nang iniwan ni Elena ang anak niya sa akin, ni isang tawag, ni isang sulat, wala akong natanggap. Ang huli naming pag-uusap ay noong gabi, bago siya umalis. Ate, hindi ko kaya, sabi niya. Ang mga mata niya, punong-puno ng luha. Ikaw na lang ang mag-alaga kay Miguel. Alam ko, mas magiging mabuti siya sa iyo kaysa sa akin. Binalikan ko ang sagot ko sa kanya noong gabing iyon. Hindi mo pwedeng takasan to, Elena. Anak mo siya. Pero kung wala ka talagang magagawa, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pag-iwan niya kay Miguel o ang katotohanang mukhang hindi niya kayang mahalin ang sarili niyang anak. Sa kabila ng galit ko, pilit kong tinanggap ang sitwasyon. Ginawa ko ang lahat para kay Miguel. Hindi ko siya tinuring na pasanin. Mahal ko siya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kawalang kasalanan niya at sa paraan ng pagngiti niya kahit na nasa gitna kami ng hirap. Sa tuwing napapagod ako, ang mga mata niyang tila nagsasabi ng, "Salamat, tita," ang nagiging lakas ko. Isang gabi, habang nakahiga si Miguel sa kama at tinutulugan ko siya ng kwento, may kumatok sa pintuan. Hindi karaniwan ang oras ng bisita, kaya agad akong tumayo. Nang buksan ko ang pinto, halos mabitiwan ko ang hawak kong lampara. Si Elena, maputla, payat at mukhang pagod, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng takot. "Ate," bulong niya, halos walang lakas. "Tulungan mo ako." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa loob ng 5 buwan, nagalit ako sa kanya. Nagtanong kung paano siya nakakatulog sa gabi habang ako'y nagpapakahirap. Pero sa harap niya, sa estado niyang yun, ang galit ko'y biglang napalitan ng pagkabahala. "Anong nangyari, Elena?" Tanong ko. Bakas ang kaba sa boses ko. May, may hinahabol sa akin," sabi niya. Nanginginig ang kamay habang pilit hinahawakan ng braso ko. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. "Ate, tulungan mo ako. Huwag mo akong itaboy." Pinapasok ko siya sa loob at agad kong pinatay ang ilaw sa sala. Baka sakaling may nagmamasid mula sa labas. Si Miguel, tulog na tulog pa rin at pilit kong iniwasang magising siya. "Elena, ano itong pinasok mo? Sino ang humahabol sa'yo?" Hindi ko mapigilang magtanong kahit naramdam ko ang takot niya. Hindi pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti kong natutunan ang mga pasikot-sikot ng pagiging ina. Kahit na hindi ko ito ginustong mangyari sa ganitong paraan. Si Baby Liam ay naging sentro ng lahat ng ginagawa ko. Mula sa pagbangon, tuwing madaling araw para sa kanyang gatas, hanggang sa paglalaban ng mga lampin na tila walang katapusan. Napuno ng mga hagik-hik at iyak ang maliit naming bahay. At kahit nakakapagod, may kakaibang saya akong nararamdaman tuwing nangingiti siya sa akin. Parang sinasabi ng mga mata niya na, "Salamat, tita." Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Liam, may kirot sa puso ko na hindi ko maitatanggi. Ang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko, nasaan si Ate Sandra? Ang kapatid kong tinalikuran ang sariling anak. Hindi ko magawang intindihin ang dahilan niya, lalo na't hindi siya nagpakita o nagparamdam kahit isang beses. Minsan, iniisip ko kung may mas malalim na dahilan kung bakit siya tumakas. Pero paano ko malalaman kung hindi siya nagkukusa magpaliwanag? Isang araw, habang nililinis ko ang sala at si Lia may abala, sa pagkalikot ng kaniyang laruan, may kumatok sa pintuan. Napatigil ako. Ang mga ganitong simpleng tunog ay nagdudulot ng takot sa akin mula nang iniwan ni ate ang bata sa akin. Baka ito na ang araw na babawiin niya si Liam. O baka may mas masahol pang balita. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang isang babaeng hindi pamilyar ang mukha. Nasa mid-20s siya, naka-blazer at may hawak na envelope. "Ikaw ba si Angela Cruz?" Tanong niya. Diretso at may tonong formal. "Oo." "Sino po sila?" Sagot ko na may halong kaba. "Ang pangalan ko ay Veronica. Legal advisor po ako. May kailangan kayong basahin."
Sabi niya habang iniabot ang envelope. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bigat ng envelope na yon ay parang bigat ng buong mundo. Agad kong binuksan ito at ang unang linya sa papel ay nagpatigil sa pintig ng puso ko. Napatingin ako kay Veronica na tila naghihintay ng reaksyon ko. Ano to? Sino ang humihiling ng kustodya? Tanong ko. Halos hindi na ako makapagsalita ng maayos. Bumuntong hininga siya bago sumagot. Ang ina ng bata, si Sandra Cruz. Parang bumagsak ang mundo ko. Si Ate Sandra, siya ang nagpetisyon. Bakit ngayon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, galit, takot, at pagkagulo ang sabay-sabay na bumalot sa akin. Hindi ko napansin na nanginginig na pala ang mga kamay ko habang hawak ang papel. May court hearing po sa susunod na linggo, dagdag ni Veronica. Nasa papel ang mga detalye. Narito rin ang dokumento kung gusto ninyong maghain ng counter petition. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin. Nang umalis si Veronica, bumagsak ako sa sofa at niyakap si Liam na walang kaalam-alam sa nangyayari. Pinilit kong pigilan ng luha, pero tuluyan itong bumagsak. Paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon? Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat tunog ng orasan ay parang martilyong bumabagsak sa akin. Hinahanap ko ang sagot sa tanong na hindi ko mawari. Bakit ngayon lang nagpakita si Ate Sandra? Kung talagang gusto niyang bumalik, bakit hindi siya dumiretso sa akin? Bakit sa korte pa siya nagpunta? Ano ang intensyon niya? Kinabukasan, naisip kong kailangan kong malaman ang sagot. Hindi ko kayang maghintay ng hearing nang walang ideya kung ano talaga ang iniisip ni ate. Kaya nagdesisyon akong hanapin siya. Tinawagan ko ang mga kakilala namin, pinuntahan ang mga lugar na dati naming tambayan, pero tila naglaho na siya sa mundo. Hanggang sa isang kapitbahay namin ang nagsabi na nakita raw si ate sa isang apartment sa kabilang bayan. Agad akong nagpunta roon, dala ang lahat ng tapang na kaya kong ipunin. Pagdating ko sa lugar, binati ako ng amoy ng sigarilyo at beer. Ang apartment ay luma at tila hindi naaayos. Kumatok ako sa pintuan at ilang saglit pa ay bumukas ito. Si Ate Sandra. Namayat siya, maputla at mukhang pagod. Hindi ko halos makilala ang babaeng nasa harapan ko. Angela? Sabi niya. Tila nagulat. Hindi ko alam kung anong emosyon ang bumalot sa mukha niya. Tuwa, hiya, o galit. Bakit mo ginagawa to, ate? Tanong ko diretso. Bakit mo kinukuha si Liam? Iniwan mo siya sa akin, tapos ngayon babawiin mo? Hindi siya sumagot agad. Lumayo siya. Tila iniiwasan ang tingin ko. Hindi mo naiintindihan. Bulong niya. Eh di ipaliwanag mo. Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Alam mo ba kung gaano kahirap ang lahat ng to? Kung gaano ko sinakripisyo ang sarili ko para sa anak mo? Napabuntong hininga siya at tumingin sa akin, may luha sa kaniyang mga mata. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa'yo, Angela, pero hindi ako masamang ina. Ginagawa ko lang ang tingin kong tama. Tama? Tanong ko. Puno ng panunuya. Bago pa siya makasagot, may narinig akong malalakas na yabag mula sa loob ng apartment. Isang lalaking malaki ang katawan ng lumabas. Hawak ang isang bote ng alak. May problema ba, Sandra? Tanong niya, tila galit. Napatingin ako kay ate. Sa ekspresyon niya, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit siya tumakas at kung bakit siya bumalik. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, biglang hinawakan ng lalaki ang braso ni ate at sinabing, hindi mo kailangan makipag-usap sa kahit sino. Bumalik ka na sa loob. Tumigil ang mundo ko sa eksenang yon. Ang mga mata ni Ate Sandra ay puno ng takot, pero hindi siya umimik. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Iniwang bukas ang pintuan. Ako naman ay nanatili sa labas, nakatulala. Pilit iniintindi ang nangyayari. May umaandar na kotse sa kalsada. Napatingin ako sa loob ng apartment at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang crib na mukhang gamit na gamit. Sa tabi nito, may lumang teddy bear. Hindi ko alam kung para kanino iyon. Hindi ako sigurado kung ang crib ay para kay Liam.
o para sa isa pang bata? Sa araw na yon, tila bumagal ang lahat. Ang bawat hakbang ko sa makipot na daan pauwi ay parang may bigat na hindi ko maintindihan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pawis sa aking noo ay hindi maitatanggi. Sa loob ng bag na bitbit ko ay ang mga gamot na kailangan ni Mila, ang pamangkin kong isinumpa kong aalagaan kahit paanong mangyari. Pagdating ko sa bahay, naroon siya sa sulok. Tahimik na naglalaro gamit ang lumang manika na halos hindi na maipinta ang mukha. Nakatitig siya sa akin nang pumasok ako, at kahit hindi siya nagsalita, para bang may tanong sa kanyang mga mata. Ano kaya ang naiisip niya? Alam ba niyang iniwan siya ng sarili niyang ina? Alam ba niyang hindi ako ang tunay niyang magulang? Ang mga tanong na ito ay palaging gumugulo sa isip ko, ngunit hindi ko kailanman pinapakita sa kanya. May dala akong gamot, Mila, sabi ko habang inilalapag ang bag sa mesa. Tumayo siya mula sa sahig at dahan-dahang lumapit. Pait na naman ba to? Tanong niya, na may halong inis, ngunit may ngiti rin sa labi. Napatawa ako ng bahagya. Oo, pait, pero para to sa sakit mo, kaya kailangan mong inumin. Habang hinahanda ko ang baso ng tubig para sa kanya, napansin kong tila mas namumutla siya ngayon kaysa kahapon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng sigla, ay may bahid na ng pagod. Hindi ko alam kung kaya pa ba ng maliit niyang katawan ang laban na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman nagreklamo. Palaging may ngiti, palaging may lakas. Siya ang naging inspirasyon ko, ang dahilan kung bakit araw-araw akong lumalaban para sa kanya. Pagkatapos niyang inumin ang gamot, hinaplos ko ang kanyang buhok at niyakap siya. Magiging maayos ka, Mila. Bulong ko na parang panalangin. Hindi siya sumagot, pero naramdaman ko ang mahigpit niyang yakap sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol nang may kumatok sa pintuan. Malakas, mabilis, parang may hinahabol. Nagkatinginan kami ni Mila at sa kanyang matay nakita ko ang takot na hindi niya maitatago. Sinabi ko sa kanya na manatili sa kwarto at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi ko inaasahan ang eksenang dadatnan ko. Si Trina, ang kapatid kong matagal nang hindi nagpapakita, ay naroon. Basang-basa ang kanyang damit at tila hinang-hina. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga matay parang walang buhay. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Galit, awa, pagtataka. Ngunit higit sa lahat, takot. Ano ang dahilan ng bigla niyang pagdating? Trina, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Hindi siya sumagot. Pumasok siya ng walang paalam at halos bumagsak siya sa sahig. Pilit ko siyang inalalayan, ngunit umiwas siya sa akin. Nasaan si Mila? Tanong niya, na may panginginig ang boses. Anong ginagawa mo dito? Sagot ko, na may halong galit. Iniwan mo ang anak mo, Trina. Iniwan mo siya sa akin ng walang paliwanag. Akala ko, hindi na kita makikita pa. Ngayon, bigla kang babalik. Ano ang gusto mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto ni Mila. Hinabol ko siya, ngunit bago ko pa siya maabot, nabuksan na niya ang pinto. Ang mukha ni Mila ay napuno ng pagtataka at takot nang makita ang kanyang ina. Mama? Tanong niya, halos bulong. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng lahat ng pader na itinayo ko para sa sarili ko. Ang tingin ni Mila kay Trina ay puno ng pananabik, pagmamahal, at pag-asa. Mga bagay na hindi ko kailanman maibibigay sa kanya bilang isang tiyahin lamang. Ngunit ang tingin ni Trina kay Mila ay kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong hindi tama. Mila, sumama ka sa akin. Sabi ni Trina na parang wala akong naroon. Napatigil ako. Trina, hindi mo pwedeng basta-basta kunin siya. Hindi mo siya pwedeng dalhin kung saan mo man balak pumunta. Ano ang plano mo? Saan ka nanggaling? Ano ang nangyayari sa'yo? Sa unang pagkakataon,
Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit sa ilalim nito ay takot. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Kailangan kong kunin ang anak ko. Hindi mo siya pag-aari. Hindi ko siya pag-aari. Sagot ko, na halos pumutok ang dibdib sa sakit. Pero ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagbuhos ng lahat ng meron ako para sa kanya. Trina, hindi mo pwedeng basta-basta kunin si Mila nang hindi mo ipapaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng mga sasakyan sa labas ng bahay. Ilang segundo lang ang lumipas bago may sumisigaw mula sa labas. Buksan ang pinto! Pulis! Nanlaki ang mata ni Trina at nagsimulang magmakaawa. Tulungan mo ako, ate. Hindi mo sila pwedeng papasukin. Kailangan kong dalhin si Mila. Kailangan ko siyang iligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung ano ang tama. Ang kapatid ko, ang pamangkin ko, ang pulis sa labas, lahat sila ay naghihintay sa susunod kong hakbang. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, narinig ko ang pagputok ng baril mula sa labas. Ang sigaw ni Mila ay pumuno sa kwarto. Ang pintuan ay bumukas ng malakas at sa isang iglap, nakita ko ang mga pulis na pumasok. Nakatutok ang kanilang baril sa kapatid ko. Ang mga mata ni Trina ay puno ng luha habang tumingin siya sa akin. Ate, wag mo silang ibigay si Mila. Bulong niya bago siya hilahin ng mga pulis. Sa sulok, si Mila ay nakatulala, takot na takot, habang yakap ang kanyang lumang manika. At doon ko naisip, sa gitna ng kaguluhan, na hindi ko kailanman magagawang bitawan sis malamig ang gabi. Naririnig ko ang pag-iyak ni Baby Mateo mula sa kanyang kuna habang pilit kong pinipigilan ang mga luhang gustong tumulo sa aking pisngi. Nilagyan ko ng mainit na tubig ang bote ng gatas at hinalo yon ng maayos. Pero habang ginagawa ko ito, parang may kung anong bigat ang dumadagundong sa dibdib ko. Hindi ko mawari kung ito ba'y pagod, galit o takot. Pagod dahil mag-isa kong binubuhay ang batang hindi ko anak. Galit dahil iniwan ni Alice, ang kapatid kong walang pakialam, ang responsibilidad na dapat siya ang humarap. Takot dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat. Kinuha ko si Mateo mula sa kuna. Sinubukang patahanin ang kanyang pag-iyak habang pinapainom ko ng gatas. Ang kanyang maliliit na mata, puno ng inosensya, ay tumitig sa akin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ako ang kanyang mundo. Ako ang kanyang ina. Kahit hindi niya alam na hindi ako ang tunay niyang ina. At doon ko naisip, paano ko siya ipapaunawa kapag dumating ang araw na kailangan niyang malaman ng totoo? Umupo ako sa sofa, yakap-yakap si Mateo. Tahimik na ang paligid, pero ang utak ko'y gising na gising. Ang mga alaala ni Alice ay parang multo na pilit bumabalik sa akin. Ang huling beses na nagkita kami ay ang gabing iyon. Ang gabing iniwan niya ang anak niya sa pintuan ng apartment ko. Walang paalam, walang paliwanag, walang pangako kung babalik pa siya. Hindi ko kaya, ate. Ang tanging sinabi niya noon, bago niya isiniksik sa bisig ko si Mateo, na nooy ilang linggo pa lang ang tanda. Ikaw na bahala. Paano ko ba siya magagawang talikuran? Paano ko sasabihin na hindi ko rin kaya? Ang pagiging ina ay hindi ko kailanman inakala para sa sarili ko. Pero heto ako ngayon, nagsasakripisyo, nagdurusa at nagsusumikap para sa isang batang ang dugo ay hindi akin. Pero ang puso ay buong-buo kong tinanggap. Habang iniheli ko si Mateo, narinig ko ang mahinang tunog ng pagkatok sa pinto. Napakunot ang noo ko. 11:00 na ng gabi? Sino pa ang dadalaw sa ganitong oras? Tumayo ako. Maingat na inilibing ang mukha ni Mateo sa balikat ko upang hindi siya magising. Lumapit ako sa pinto at dahan-dahang sumilip sa peephole. Halos mahulog ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang nasa labas. Si Alice. Binuksan ko ang pinto, nanginginig ang kamay ko sa galit at gulat.
Nandyan siya, nakatayo sa harapan ko, payat na payat, gusgusin, parang hindi naligo ng ilang araw. Ang mga mata niya'y may bahid ng pagsisisi, pero may kung anong takot ang umaaligid sa kanyang mukha. Ate? Sambit niya, halos pabulong. Kailangan ko ng tulong. Gusto kong sumigaw. Gusto kong iparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na iniwan niya sa akin. Pero hindi ko magawa. Sa halip, tinitigan ko siya. Pinipigilan ng galit na kumukulo sa loob ko. Ano pa ang kailangan mo, Alice? Tanong ko. Malamig ang boses. Hindi ba't iniwan mo na kami? Hindi ba't tumakas ka na sa responsibilidad mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa likuran ko, sa direksyon ni Mateo. Napansin niya ang maliit na ulo ng bata, mahimbing na natutulog sa balikat ko. May luha ang mga mata niya, pero hindi ko alam kung totoo ba ang mga yon o parte lang ng drama niya. Ate, hindi ko alam kung saan ako pupunta. May mga humahabol sa akin. May mga taong galit sa akin. Aniya nanginginig ang boses. Hindi ko sila kayang harapin mag-isa. Napatingin ako sa labas. Wala akong nakikitang tao, pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Parang may mabigat na alingawngaw ng panganib na nagbabanta sa amin. Ano ba ang ginawa mo, Alice? Tanong ko, nanlalaki ang mga mata. Ano ang pinasok mo? At bakit pati kami ni Mateo nadadamay sa kaguluhan mo? Hindi siya sumagot. Sa halip umiyak siya ng tuluyan, yumuko, parang bata. Pero hindi iyon sapat para sa akin. Hindi ako sigurado kung maaawa ba ako o magagalit pa ng husto. Nandito ako para kunin si Mateo. Biglang sabi niya, halos pabulong. Ate, kailangan ko ang anak ko. Halos mabitawan ko si Mateo sa sinabi niya. Kunin siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ibinigay ko, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon? Hindi mo siya pwedeng kunin, Alice. Matigas kong sagot. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa gulo na ginawa mo. Biglang naging mas seryoso ang tingin niya sa akin. Hindi mo naiintindihan, ate. Kung hindi ko siya makuha ngayon, baka hindi ko na siya makita kahit kailan. Nasa panganib siya. Nasa panganib tayong lahat. Sa sandaling yon, narinig ko ang tunog ng mga gulong mula sa labas. May isang kotse na huminto sa tapat ng apartment. Napatingin si Alisa sa labas at agad na tumakbo papasok, isinara ang pinto ng mariin. Hinawakan niya ang braso ko, nanginginig. Ate, huwag kang lalabas. Anya, halos hindi na makapagsalita dahil sa takot. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakikita. At kapag nakita nila ako, baka pati ikaw at si Mateo madamay. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. Sino ang mga taong iyon? Ano ang ginawa ni Alice para humantong sa ganito? At paano ko maipagtatanggol si Mateo kung totoo ang banta? Biglang may malakas na katok sa pinto. 3 beses. Malalim, mabigat, parang may nagbabanta. Tumingin ako kay Alice, pero bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang boses mula sa labas. Alam namin na nandyan ka, Alice. Huwag mo kaming subukang takasan. Napalunok ako. Mahigpit na niyakap si Mateo. Sa sandaling yon, alam kong hindi ito simpleng gabi. Alam kong hindi ito matatapos ng ganito lang. Nagising ako sa tunog ng mga yapak sa labas ng kwarto. Humina ang tibok ng puso ko habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Si Luna, ang 6 na taong gulang kong pamangkin, ay nakaupo sa sahig ng kusina. Ang maliliit niyang kamay ay naglalagay ng kanin sa kanyang plato, pero mas marami ang natatapon sa sahig. Nakalugay ang kanyang buhok, at kahit madilim pa ang paligid, kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Luna, bakit gising ka pa? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Napatingin siya sa akin at sa loob ng ilang segundo, parang may takot sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong nawala at ngumiti siya ng pagod. Nagutom po ako, tita. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Kinuha ko ang kutsara at tinulungan siyang kumain. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa akin ng kapatid kong si Lila. 6 na buwan na mula nang umalis siya,
Iniwan si Luna sa akin nang walang paliwanag, walang paalam. Simula noon, naging magulo ang lahat. Ang bahay naming dati tahimik, ngayon ay puno ng pagtatanong, ng pagsubok, ng mga lihim na hindi ko mawari kung kaya kong itago. Pinilit kong itago ang galit ko kay Lila. Hindi ko alam kung saan siya pumunta o kung ano ang dahilan ng pag-alis niya. Pero sa tuwing naiisip ko ang kawalang hiyaan niya, bumabalik ako sa mukha ni Luna, sa inosenteng batang walang kasalanan, na tila ba nagmamakaawa sa akin sa bawat tingin niya. Tita, babalik po ba si Mama? Tanong ni Luna ng mahina, habang ngumunguya ng kanin. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanong na yon ang pinakamahirap na tanong na narinig ko mula sa kanya. Parang tinutuhog ang puso ko tuwing binabanggit niya ang Mama. Pinilit kong ngumiti kahit bumibigat ang dibdib ko. Oo, Luna, babalik siya. Pero sa ngayon, ako muna ang nandito para sa'yo, ha? Tumango siya, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Matalino ang batang ito, mas matalino kaysa sa dapat para sa kanyang edad. Sa murang gulang, alam niyang may mali, alam niyang may kulang, at alam niyang hindi ko kayang punuan ang pagkawala ng nanay niya. Matapos siyang pakainin, bumalik kami sa kwarto. Pinatulog ko siya sa kama at habang nakahiga siya, hinaplos ko ang kanyang buhok. Sa bawat hagod ng daliri ko, tila nararamdaman ko ang bigat ng mundo. Isang bagay ang malinaw, mahal ko si Luna. Pero sa gabi-gabing ganito, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan ko kaya ito? Hanggang kailan ko kakayanin ang pag-aalaga sa batang hindi ko anak? Habang ang kapatid ko ay malayang tumatakas sa responsibilidad niya. Habang nakatingin ako sa kisame, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumayo ako ng dahan-dahan, siniguradong hindi magising si Luna. Kinuha ko ang telepono mula sa mesa. Hindi nakarehistro ang numero, pero sumagot ako. Hello? Bulong ko puno ng kaba. Bakit mo pa siya inaalagaan? Sagot ng babae sa kabilang linya. Hindi ko siya kilala. Pero ang malamig niyang boses ay nagpasikip sa dibdib ko. Sino to? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang pagtawa niya, isang masakit na halakhak, parang tinutukso ako. Si Lila. Hindi na babalik. Iniwan ka niya. Iniwan kayo pareho, sabi ng babae. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Ang mga salita niya ay parang mga saksak sa puso ko. Anong alam mo tungkol sa kapatid ko? Sino ka ba? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, binaba niya ang tawag. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Sino ang babaeng yon? Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? At higit sa lahat, bakit niya sinabi ang ganong bagay? Bumalik ako sa kwarto, pero hindi ko na kayang matulog. Nakahiga ako sa tabi ni Luna, pinagmamasdan ng kanyang payapang mukha. Sa bawat hinga niya, pakiramdam ko ay isa akong sundalong nagbabantay sa gitna ng digmaan. Hindi ko alam kung sino ang kaaway, pero alam kong papalapit na siya. Kinabukasan, habang nagluluto ako ng almusal, tumunog ulit ang cellphone ko. Parehong numero ang tumatawag. Sa pagkakataong ito, sumagot ako ng mas matapang. Sino ka ba? Ano ba ang kailangan mo? Tanong ko ng mariing boses. Malapit nang malaman ni Luna ang lahat. Handa ka bang sabihin sa kanya ang totoo? Sagot ng babae. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ng pamangkin ko, pero hindi ko hinayaang matalo ako ng takot. Anong totoo? Ano ba ang sinasabi mo? Tumawa siya muli. Pero bago siya magsalita, biglang may kumatok sa pintuan. Naputol ang tawag at bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nasa pinto? Sino ang babaeng nasa linya? Pumasok sa isip ko ang lahat ng posibilidad. Mga problema, mga sagot, mga kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hawak ang doorknob. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang lalaking may suot na itim na jacket, may hawak na sobre. Hindi siya nagsalita.
Iniabot lang niya sa akin ang sobre at umalis nang hindi nagpaalam. Binalik ko ang tingin sa loob ng bahay. Si Luna ay nakaupo sa mesa, tahimik na naglalaro ng kanyang laruan. Hindi siya umimik, hindi rin siya lumapit. Alam kong nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari. Binuksan ko ang sobre, nanginginig ang mga daliri ko. Sa loob nito ay may larawan ni Lila, nakasuot ng uniforme ng waitress sa isang bar na hindi ko kilala. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Bakit hindi mo hanapin ang sagot? Ang takas ay hindi ang katapusan." Nalaglag ang larawan mula sa kamay ko. Ang kapatid ko, ang babaeng iniwan ng anak niya, ay hindi nawawala. Nagtatago siya. Pero bakit? Ano ang dahilan? At paano ko sasabihin kay Luna na ang ina niya ay hindi biktima, kundi may lihim na itinatago? Sa kabila ng lahat ng hirap, pilit kong itinaguyod si Elia. Hindi ko maikakaila, hindi madali ang naging buhay namin. Sa tuwing tinitingnan ko siya, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa akin ng kapatid ko. Pero higit pa roon, naroon din ang pagmamahal na hindi ko akalaing kaya kong ibigay. Hindi siya anak ko, pero parang dumadaloy na rin sa ugat ko ang dugo niya. Sa bawat luha, sa bawat pagngiti niya, nararamdaman kong may dahilan kung bakit pinili kong akuin ang papel na iniwan ng kapatid ko. Isang araw, habang nag-aayos ako sa kusina, pumasok si Elia. May hawak siyang papel, isang sulat na tila hindi ko pa nakikita. "Tita, ano to?" Tanong niya habang iniaabot sa akin. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sulat. Binuksan ko ito at sa bawat salitang nakasulat, unti-unti kong naramdaman ang bigat na muling bumabalik. Ang sulat ay mula sa kapatid ko. "Mahal kong Elia," bungad nito. Hindi ko na natapos basahin ang nilalaman. Pakiramdam ko, pinipiga ang puso ko. Ang kapatid ko, ang babaeng iniwan kami, ang babaeng nagdesisyong talikuran ng anak niya. May iniwang bakas, may iniwang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kay Elia. Kung paano ko sasabihing ang sulat na ito ay patunay na narito pa rin ang anino ng ina niyang tumakas. "Elia," sambit ko, pilit nilalabanan ang nanginginig na boses ko. "Saan mo nakuha ito?" "Sa kahon mo po sa ilalim ng kama." Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa sa pagiging mausisa niya. Pero higit sa lahat, natatakot ako. Natatakot ako sa tanong na alam kong susunod niyang itatanong. "Tita, bakit hindi mo sinabi sa akin na sumulat si Mama?" Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng sikretong itinago ko para protektahan siya mula sa sakit. Ang totoo, ang sulat na yon ay matagal ko nang natanggap. Bago pa siya magkaisip, bago pa niya matutunan ang kahulugan ng salitang pagkawala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinili kong itago iyon. Pinili kong sarilinin ang sakit na dala ng bawat salita. Pinili kong ipakita kay Elia ang mundong walang bahid ng kasinungalingan. "Elia," muli kong sambit, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. "Mahal ka ng mama mo. Mahal na mahal ka niya." "Pero bakit niya ako iniwan?" tanong niya. At sa puntong yon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ang tanong niyang iyon, isang tanong na paulit-ulit kong sinagot sa sarili ko sa loob ng maraming taon, ay ngayon, kailangan ko nang harapin. "Hindi ko alam," sagot ko, ngunit alam kong hindi iyon sapat. Alam kong hindi iyon ang sagot na nararapat niyang marinig. "Sinungaling ka," bulalas niya, at sa huling salitang yon, parang sumabog ang lahat ng itinago kong emosyon. Ang batang inalagaan ko, ang batang inako ko bilang sarili kong anak, ngayon, galit na galit sa akin. "Elia, hindi mo naiintindihan," sabi ko, pilit na nagpapaliwanag. "Ginawa ko lang ang alam kong tama, ginawa ko lang ang makakabuti para sa'yo." Pero hindi siya nakinig. Tumakbo siya palabas ng bahay, hawak pa rin ang sulat ng kapatid ko. Hindi ko alam kung saan siya pupunta.
Pero alam kong kailangan ko siyang sundan. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mag-isa, lalo na ngayon. Habang hinahabol ko siya, parang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang araw na iniwan ng kapatid ko si Elia sa harapan ng pintuan namin. Ang araw na pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na kakayanin ko ito. Ang araw na natutunan kong mahalin ang batang hindi ko anak. Pero ngayon, parang unti-unting gumuguho ang mundong itinayo ko para sa amin. Naabutan ko siya sa plaza, nakaupo sa isang bangko, hawak pa rin ang sulat. Nakatingin siya sa kawalan. Parang iniisip ang lahat ng narinig niya mula sa akin. Lumapit ako. Dahan-dahan. Takot na baka lalo siyang lumayo. Elia, tawag ko, pero hindi siya tumingin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag lahat ng ito. Pero ang alam ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya. Hindi rin lungkot. Isa itong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na tila naglalaman ng lahat ng tanong na hindi ko pa nasasagot. Tita, sabi niya, kung mahal ako ni Mama, bakit niya ako iniwan sa'yo? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para manatili. Pero bago pa ako makapagsalita, may narinig kaming boses mula sa likuran. Elia, tawag ng boses na yon. Isang pamilyar na tinig na biglaang nagpaikot ng mundo ko. Lumingon kami at doon ko nakita ang kapatid ko nakatayo, umiiyak. Ang babaeng akala kong hindi na babalik. Ang babaeng iniwan ng anak niya sa akin. Ngayon, narito siya. Hindi ko rin alam kung bakit kita iniwan. Sabi niya habang lumalapit sa amin. Pero alam kong mahal kita. Sa puntong yon, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang makita ang kapatid ko na muling magpakita o ang mapagtantong ang lahat ng ginawa ko para kay Elia ay maaaring mabura ng presensya ng babaeng ito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising ako sa maliliit na pag-iyak ni Baby Lia. Hindi ko alam kung dahil gutom siya o may masakit sa kanya. Agad akong bumangon at sinubukan siyang patahanin. Sa kabila ng pagod at hapdi ng likuran ko, mula sa magdamag na pag-aalaga, pilit kong pinatahan ng bata. Niluto ko ang gatas niya habang lugmok ang pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Habang pinapanood kong uminom si Lia mula sa maliit niyang bote, napatingin ako sa litrato ni na Daniela sa mesa. Ang kapatid kong iniwan kami nang walang pasabi. Ang litrato niyang nakangiti, hawak ang sanggol, tila isang kahapong malayo at mapanlinlang. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang talikuran ang anak niyang walang muwang. Pinilit kong huwag magalit. Kung magpapadala ako sa galit, sino ang magtataguyod kay Lia? Sa araw na yon, nagdesisyon akong pumunta sa munisipyo para magtanong kung paano ko maipaparehistro si Lia sa ilalim ng pangalan ko. Hindi ko alam kung babalik pa si Daniela. Pero alam kong hindi ko pwedeng hayaan si Lia na lumaki ng walang tiyak na kinabukasan. Sa pila, ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga tao sa likuran. Marahil iniisip nilang ako ang ina ng bata. Hindi ko na pinansin. Mayroon akong mas mahalagang dahilan kung bakit naroon ako. Ma'am, kailangan po ng birth certificate ng bata at permiso ng magulang kung hindi kayo ang biological mother. Sabi ng opisyal sa harap ko. Nagdilim ang paningin ko. Paano ko ipapaliwanag na ang ina ng bata, ang kapatid ko, ay wala rito? Paano ko haharapin ang katotohanang wala akong sapat na dokumento para sa pamangkin ko? Parang bumagsak ang lahat ng plano ko. Ang simpleng hakbang na yon ay nagmistulang imposibleng misyon. Pagbalik sa bahay, hindi ko maiwasan ang umiyak habang nakatingin kay Lia. Ako lang ang meron siya, pero parang hindi ko siya sapat na maipagtatanggol laban sa mundo. Ang maliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa daliri ko. Parang sinasabing, "Huwag kang susuko." Napangiti ako kahit puno ng luha ang mukha ko. May tapang ang batang ito kahit wala siyang muwang. Dapat akong maging matapang para sa kanya.
Kinagabihan, habang sinusubukan kong patulugin si Lia, may kumatok sa pinto. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Sa mga ganitong oras, bihira ang dumadalaw sa amin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at tumambad sa harapan ko ang isang pamilyar na mukha, si Daniela. Halos hindi ko siya makilala. Magulo ang buhok niya, may mga galos sa braso at tila gutom na gutom. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Halos 1 buwan siyang nawala at ngayon, bigla siyang bumalik. "Nasaan si Lia?" tanong niya. Halos pabulong. Hindi ko alam kung papapasukin ko siya o pagtatabuyan. Pero bago pa ako makapagdesisyon, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na iyak ng bata mula sa kwarto. Agad siyang pumasok, kahit hindi ko siya pinapayagan. Sumunod ako, at nakita ko siyang nakaluhod sa harap ng duyan ni Lia, umiiyak. "Daniela, anong nangyari? Bakit mo kami iniwan?" Tanong ko. Puno ng galit. Hindi niya ako sinagot. Tahimik siyang nakatingin kay Lia na parang sinasamba ang anak. Nakaramdam ako ng awa pero hindi ko magawang palambutin ang puso ko. Masyado pang sariwa ang sakit. Hindi ko siya kayang alagaan. Bulong niya habang hawak ang kamay ng bata. Pero hindi ko rin kayang mawala siya sa akin. Ang mga salitang yon ay masakit pakinggan, pero mas masakit ang paraan ng pagkakasabi niya. Parang may bahagi sa kanya na gusto nang sumuko. Hindi ko alam kung maaawa ako o magagalit palalo. Pero bago ako makapagsalita, tumayo siya at humarap sa akin. "May problema ako, ate," sabi niya. "May mga taong hinahabol ako. Hindi ko pwedeng manatili dito ng matagal. Pero kailangan kong malaman kung magiging ligtas si Lia sa'yo." Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Anong klaseng gulo ang pinasok ng kapatid ko? At bakit kailangang madamay ang bata? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Oo, gagawin ko ang lahat para kay Lia. Pero paano kung may panganib na hindi ko kayang kontrolin? "Daniela, hindi ko maintindihan. Ano bang nangyari? Sino ang hinahabol sa'yo?" Tanong ko, puno ng kaba. Pero bago siya sumagot, may narinig kaming malalakas na yabag sa labas ng bahay. Tumigil kami pareho. At si Lia ay biglang nagising mula sa kanyang pagtulog. Ang iyak niya ay tumagos sa katahimikan ng gabi. "Dumating na sila," bulong ni Daniela habang nanginginig. "Ate, itago mo si Lia. Kahit anong mangyari, huwag mong ibigay siya sa kanila." Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa labas, may mga anino ng mga taong naglalakad. At ang tunog ng mga yabag ay papalapit ng papalapit. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang buhay namin ay hindi na magiging tulad ng dati.